Alright, hello everyone. Long time no see Pero ano naman kung long time no see, alam ko namang hindi nyo ako na-miss. Oh, pag ganun pa no. Anyway, na busy lang. Welcome to another lecture. Ilalagay ko to under to ng general psychology. Ang topic natin is on gentle reminders on doing science and then parentheses and psychology. As you already know, yung mga psych majors dito, psychology is a science. Okay? So mamaya, as we go along, all of this will make more sense. Okay? Now, uunahan ko na kayo, itong lecture na to, this is not a lecture na nagpapakita na anti tayo sa science. This is not an anti-science lecture. I love science, yung psychology science, I love doing science, I love the process of science, pero ang gusto ko lang gawin in this lecture is to see science realistically. Meron kasi mga tao na sobrang mahal ang science, minsan, mali na, out of place na yung tingin nila sa science. Tingin nila, science answers everything. Tingin nila, science should be the basis of all truths. Ang tawag dyan is scientism. Sa channel ko, marami na akong lectures na ginawa dyan, hanapin nyo na lang, but basically, this is what it is. Kapag naniniwala ka that all truths must be confirmed by science, kapag sinabi ng science totoo, maniniwala ka. Kapag sinabi ng science hindi totoo, maniniwala ka. Kapag ang science walang sinasabi, kung totoo o hindi, huwag ka pa rin maniwala. Antayin mong sabihin ng science na totoo yun. Kapag ganyan yung attitude mo, talagang halos sinasamba mo na yung field of science, then that's called scientism. In fact, one example of this, marami mga popular scientists ang nanggagaling sa ganyang framework, si Lawrence Krauss. Sabi niya, yun daw yung reason kung bakit dapat tanggalin na ang religion in all societies. As in tanggalin. Kasi ang religion, nagpapakalat lang yan ng mga maling knowledge na hindi naman quote-unquote scientific. Sabi pa nga niya dito, the sooner without it, yung word na it dito is religion, the better. Lahat dapat ibibase lang natin sa science. Lahat ng tanong natin sa buhay, lahat ng solusyon na gagawin natin must be based on science. Now, that is what I am against. Yung ganong attitude, yung ganong pag-overstretch ng science. And I hope this lecture can give you clarification kung paano hindi gagawin yan. By giving you these gentle reminders kung ano ba talaga yung science, hanggang saan lang ba yung kayang gawin ng science, and then as I discuss these reminders, i-apply ko to sa psychology as a field. Alright? Now, I have 3 reminders para sa mga nagpa-practice ng science at para na rin sa mga psychology professionals. Again, after all, psychology is a science. Number 1, that science is not the only way to the truth. Please, we have to take this to our heart. Hindi lang science ang daan para makaalam tayo ng katotohanan. Tama naman tong diagram na to. Tama to. Wala akong problema dito. Okay? Pero tanggapin natin na yung diagram na to, incomplete, kulang. Yes, science can lead us to the truth. Marami tayong mga na-discover using science na totoo. Especially sa medical field. Marami na tayong mga sakit na natitreat, marami ng mga bacteria na napapatay, mga viruses, because of scientific studies. Pero, kung sabihin mo na science lang dapat ang ginagamit to arrive at truth, yan ang mali. Kulang yan. Kasi may iba pang ways on how to arrive at the truth, such as pwede kang gumamit ng revelation, pwede kang gumamit ng logic, pwede kang gumamit ng intuition, at marami pang iba na hindi ko nalagay dito. Bottom line, science is not the only way to know the truth. Let me use a simple example. Halimbawa, gusto mong i-confirm kung ano ba talaga ang molecular makeup ng tubig, which is H2O. Kapag yan yung question mo, it's about the physical element of water, pwede ka gumamit talaga ng science dyan. Kuha ka ng mga scientific gadgets, gumawa ka ng mga scientific experiments, gawin mo yan sa laboratory, ulit-ulitin mo yung process hanggang sa ma-confirm mo na H2O nga talaga ang tubig. Okay yun. But, in another example, halimbawa, naiihi ka. Sobrang naiihi ka, pumasok ka sa isang CR na hindi mo na natignan kung tama ba yung CR na pinasukan mo, kung pambabae ba o panlalaki. And let's say yung character ko dito is lalaki. So, pumasok ka sa CR, iihi ka na, nalimutan mo tignan, and then, pagpasok mo ng CR, doon mo nakita na punong-puno ng urinal. Yung pader, doon sa loob ng CR.
Now, here's my question. Kailangan mo pa bang gumamit ng scientific method para masagot mo yung tanong mo kung yung CR ba na pinasukan mo pang lalaki? Ang sagot, hindi. Kasi, in that situation, pwede ka nang gumamit ng logic para malaman mo yung katotohanan kung ano ba talagang CR yung pinasok mo. At ano ang logic na pwede mong gamitin dito dahil ang kwarto na to, ang CR na to, punong-puno ng urinal at ganyan umihi naman talaga yung mga lalaki, then most likely, kahit hindi ko tignan yung pintuan sa labas, ang nakalagay doon, panglalaking symbol. Most likely na sa loob ako ng CR na panglalaki, tama yung pinasok ko. Does that make sense? So kahit hindi ka na bumalik doon ng paulit-ulit, tapos titignan mo kung male symbol ba yung nakasulat doon, na-arrive mo yung truth. Alam mo na yung truth. Bakit? Kasi nga, gumamit ka ng logic in that situation. Am I making sense? Pwedeng gumamit ng scientific method to arrive at the truth. Pwede ring ibang method such as logic. I-relate mo yan sa psychology. Sana yung mga psych majors na nakikinig ngayon, magkaroon kayo ng realization. The reason why, in psychology, marami tayong mga methods na ginagawa na ibang-iba sa nature of hard sciences such as experiment. Kasi sa psychology or ang science, isa sa mga identifications niyan, paano nagiging science, nakakapag-experiment ka. Kaya nga tayo merong experimental psychology. Kasi we claim na yung method natin kaparehas ng mga quote-unquote hard sciences, physics, medicine, 'di ba? Ano ba? Botany, mga hard sciences 'yun eh. Meron silang mga experiments to answer their questions. Now, in the history of psychology, ang mga behaviorists, yan yung naging goal nila for psychology as a field. Which is, in fairness, maganda naman. So, sabi nila, kung gusto talaga natin maging hard science, ang psychology, gayahin natin yung ginagawa ng mga hard sciences, nag-experiment sila. Eh, di nag-experiment din tayo, nagkaroon ng experimental psychology. Pero here's my question. Lahat ba ng psychological questions in our field kayang sagutin ng experiment? When we talk about the psyche, different psychological issues, ang sagot hindi. May mga psychological issues and questions na hindi mo kayang masagot using experiment, kaya gumagamit tayo ng ibang method in psychology na hindi naman siya purely scientific, such as, kaya tayo merong qualitative psychology. Nag-i-interview tayo, nagfo-focus group discussion tayo. Minsan, pumupunta tayo sa isang community and then gumagawa tayo ng ethnology or ethnography na mga methods na hindi siya traditionally known as hard science. Nagiging subjective din tayo paminsan-minsan in our field, and that is fine given the nature of the object of our study, which is the psyche in psychology. And even in the history of psychology, kung pag-aaralan nyo, nung lumabas naman yung experimental psychology, before experimental psych, hindi naman tayo hard science talaga ang psychology. When you talk about Sigmund Freud, when you talk about the other psychoanalysts, when you talk about humanistic psychology, yung mga methods nila, hindi naman yun mga hard sciences in an experimental sense, pero ang pinag-aaralan pa rin is psyche. Accepted pa rin. At marami tayong mga alam ngayon about the psyche na hindi siya dahil nag-experiment tayo. Pero dahil sa kumausap tayo ng mga tao. Pero dahil sa nag-observe tayo ng mga tao. Kung hindi dahil sa nakinig tayo sa mga sinasabi ng mga tao, hindi naman siya experimental method strictly lang. Ganyan dapat sa psychology. Meron tayong multiple methods of studying the psyche, not only the quantitative/experimental way. And even today, yung modern psychology ngayon, ganyan pa rin naman yung pananaw eh. Kaya nga 'di ba sa psychology ngayon, sa APA, the largest organization in psychology, tinatanggap din nila yung mga fields of knowledge na hindi naman purely scientific/experimental. Like for instance, meron tayong division on humanistic and existential psychology. 'Di ba? Kasi in this field of knowledge, na again, this is a very accepted subdivision in APA, ang mga pinag-aaralan dyan, mahirap pag-eksperimentohan. Mahirap magtites, mahirap i-gamitin yung p-value to confirm certain truths, such as,
How should you study experience, meaning, purpose, motivation, trauma, spirituality? But these are legitimate psychological variables na hindi mo kayang makapture using hardcore experiments. Kaya yan din yung sinabi ni Maslow in his book. Napansin na yung ganyang pattern in the history of psychology. May mga psychologists na gusto lang hard science, puro experiment lang. All the other methods, basura, kalokohan. Not empirical daw. Sabi niya, kapag ganun ang pananaw mo sa psychology, you are in the service of what? Distorted, narrowed, humorless, de-eroticized, de-emotionalized, desacralized, and desanctified worldview. Nagiging mali, nagiging kulang. Marami kang nami-miss out na mahalagang ideas about the psyche if you just limit yourself to hardcore experiments. Tao tayo Psyche ang pinag-aaralan dito. Hindi kayang makapture ng iisang method lang ang full nature ng pagkatao, ang full nature ng psyche. Na kailangan mo na marami kang methods. Dapat open tayo sa different methods in studying the psyche that we claim to study in psychology. Number 2, science does not create truth, it only discovers it. Nako, meron kasi ako mga naririnig na mga expressions na ang research daw, na of course ginagawa sa science, no, it's knowledge creation. Narinig yun na yun? Oh, researcher ako I create knowledge. Mali yan. When you do research, hindi ka nag-create ng knowledge. Alimbawa, ito yung framework na pinanggagalingan nila, knowledge creation. Okay, ang assumption, which is very inaccurate, wala pang truth. Tapos nung nag-scientific method ka, nagkaroon ka ng conclusion, yun na yung truth. Ikaw yung gumawa ng truth. That is not accurate. Imbis na sabihin mo knowledge creation, a better term would be knowledge discovery ang science. Ano pinagkaiba? Pag discovery, ibig sabihin meron ng truth. Existing na. Pre-existing na yan. Bago ko pa pinanganak yung researcher, bago pa ginawa yung research, meron ng truth na yan. Nauna yan before the researcher. And then yung researcher, gumamit siya ng scientific method, boom! Yung conclusion ng scientific method, nakita natin yung truth. Yun yung role ng science. Ilaw ang science. Nakikita natin yung mga truth that are already pre-existing. Nandoon na siya. Even before the scientific method. Hindi scientific method ang gumagawa ng truth. That's why you have to realize, no, that humans cannot create truth. The best way we can do is to discover existing truths. Pero meron kasi akong mga naririnig ng mga scientists, na mga researcher, tayo daw ang gumagawa ng truths natin. So this is a framework na baka naman pwede nyong pag-isipan and compare that to that model that claims that truth is generated by science/human beings. Like for example, in the physical sciences, klarong-klaro yung framework na to na yung truth, na-discover lang natin yan. Hindi tayo nag-create yan. Halimbawa, in the hard sciences, yung reality ng gravity, thermodynamics, yung nature ng plants, yung nature ng sunlight and vitamins, hindi research ang gumawa niyan. Gumawa ng research kaya nalaman yung mga scientific truths na yan. Nagets nyo? Kaya nga, if you're going to go spiritual on this, no, there was this part in the Bible where God asked a human being by the name of Job. Interesting question. May binigay na question ang Diyos sa tao. Ang tanong ni Lord doon, where were you when I laid the foundations of the earth? Yung words na foundation of the earth dyan, in connection to this, these are the pre-existing truths that human discover through science. Siyempre, ito, rhetorical question to, no? Na ang rhetorical answer is, wala. Wala ka pa. Wala pa ang tao nung ginawa yung mga pre-existing truths na to. Pero ang good news is, kahit wala ka pa, at may mga pre-existing truths na, meron tayong ability, we are given cognitive power to discover these pre-existing truths using science. Kaya sana rin ma-realize nyo na ang deity, si Lord, hindi rin naman siya anti-science.
Gusto nga rin niya na ma-discover natin yung mga pre-existing truths using science. And also, the same thing we do in psychology. Meron din mga psychological truths. Kung meron tayong mga physical truths, meron din tayong mga pre-existing psychological truths. Like, the psyche needs meaning. Malakas sa literature yan. Ang mga taong nawawalan ng meaning sa buhay, bumabagsak ang mental health. That the psyche is a very social being. Relationships are very important for us. Sabi yan ng self-determination theory sa positive psychology. Diba? Ang tawag sa variable na yan, relatedness. That the psyche can get unhealthy. Kaya nga tayo merong abnormal psychology. Kaya nga tayo merong clinical psychology. So these are already pre-existing truths. Hindi ginawa ito ng mga psychologists and psychology professionals. Na-discover nila yan through doing research in psychology. Just a gentle reminder, we don't create truths, we discover this. Number 3, last one, that science is designed to discover earthly truths in the earth realm. Ganito kasi ang reality natin, no? Isa siyang malaking bilog na maraming layers. Believe it or not, bilog yan. Siguro pasmado lang ako nung binilugan ko yan, no? Kasi gusto ko, nagdo-drawing, hindi ako makapag-drawing ng perfect circle. Imagine niyo lang talagang perfect circle yan. Yung reality na to, maraming layers yan. May physical, yung mga nakikita yung puno, nakikita yung mga halaman, mga hayop, mga bato. Yan, kahit yung mga naka-microscope, mga things na makikita mo lang through microscope, under pa rin yun ng physical reality. Pero hindi lang physical reality ang meron. Meron din tayong logical reality. The fact that we can communicate right now, the fact that we can understand each other, the fact na naiintindihan natin that you cannot be in two places at the same time physically, proves na merong realm of logic out there that helps us communicate with each other better. Gagawin ko ng ibang lecture yan. At syempre, meron din tayong spiritual reality. Iba-iba. Physical, logical, spiritual. Now, the thing is, yung science, ginawa yan to answer questions, discover truths that are in the physical realm. Kung babasahin niyo yung history ng science, yan ang pinaka-purpose niyan. Pag-aralan natin objectively ang mga objects in the physical world. Bato, ocean, animals, lahat ng physical things. Kaya ang scientific method, in its history, pinaka-bagay talaga yan kapag ang object of study mo are physical things in the physical realm. Now, here's the problem. Lalo na kung psychology major ka, no? Yung object of study natin in psychology, hindi naman siya nasa physical realm eh. Please don't say it's the brain. After all, kung brain yan, edi tawagin na lang natin ang sarili natin mga brainologists. But we are not brainologists. Meron ng mga neurologists who study that. Ang object of study natin in our field is the psyche. Original term, i-trace nyo, paulit-ulit ako dito, the spirit, breath of life, so on and so forth. Bottom line, hindi siya physical entity. Hindi siya nanggaling sa physical realm. The psyche belongs to the spiritual realm. And I hope you can see the problem here. Yung object of study natin, galing sa spiritual realm, tapos ipipilit mo na science lang. Now, don't get me wrong. Meron naman kasi mga physical manifestations yung psyche eh. Meron na pwedeng mahuli, pwedeng na-express in the physical world, pwede mo namang gamitin yon o pag-aralan yon using, yun na nga, experimental psychology. Kaya sa experimental psych, karamihan ng mga variables dyan, physical in nature, na may psychological significance. Diba? Tumataas yung heart rate, tumataas yung blood pressure, dumadami yung pawis sa palm, diba? Mga physical, mga physical effects yun of something deeper which is psychological. Kaya pwede ka rin mag-experimental psychology in a way dito. But if you want to study the psyche as it is, if you want to study the psyche completely, yung halos lahat makakapture mo about the psyche, kukulangin yung science mo. Huwag mong sasabihin na science lang dapat, experiment lang dapat, kasi nga yung object of study natin in our field, hindi nga siya physical in nature in the first place. It is spiritual in nature. Marami kang mamimiss out about the psyche na mahalaga kung ipipilit mo na dapat puro experiment lang. Doon nang gagaling yung sinasabi ni Maslow kanina.
What happens if we are too narrow-minded to just study the psyche using science? Hardly science. Experimental lang. Ang analogy ko na nga dyan, I think paulit-ulit ko na itong binigay, no? Yung scientific method parang tabo. Diba? Yun yung tool mo sa pag-aaral ng dagat. May tabo ka, nandoon ka sa tabing dagat, yun yung tool na ginagamit mo para aralin yung nature ng ocean. In fairness, yung tabo, pwede rin naman siya makadiscover ng truths about the ocean. Malalaman mo na yung ocean, liquid, maalat, may mga pebbles, makakita ka ng mga baby crabs dyan, may mga seashells, may sand, mapag-aaralan mo yung temperature ng dagat. In fairness, marami ka na madidiscover sa tabo kapag pinag-aaralan mo yung dagat. Okay? And we are grateful for that. Buti na lang talaga may tabo at alam natin lahat to about the ocean. Pero pwede ba nating sabihin na lahat ng mga bagay na hindi nakikita ng tabo ko, hindi totoo? So when somebody comes to you and then claims, alam mo ba, yung dagat hindi lang puro liquid, hindi lang puro pebbles, hindi lang puro baby crabs, kasi ang dagat, yung pinakailalim na part niya, ganito kaganda. I-zoom in natin para makita nyo gaano kaganda. Ganyan kaganda ang ilalim ng dagat. Ang dami pang mga organisms, ang dami pang mga halaman dyan na totoong nag-e-exist. Wala, patay na patay ka sa tabo mo. Deads na deads ka sa scientific method mo. Ano sasabihin mo? Ay, hindi. Delusional ka. Hindi totoo yan. Bakit? Wala naman nakikita yung tabo ko na ganyan eh. Ilang beses akong kumuha ng tubig dito sa tabing dagat, hindi ko naman nahukay ang mga yan. Hanggat hindi pinapakita ng tabo ko na totoo yan, hindi ako maniniwala sa'yo. Now, cut the analogy. Think about that. Ganon din nangyayari kapag nililimit mo lang yung pag-aaral ng psyche ng scientific method. Yes, helpful ang tabo. Pero mas helpful kung meron kang ibang method na magre-reveal sa'yo ng true richness, ng true depth, tunay na kalaliman ng psyche. Kung talagang gusto mong maintindihan ang dagat as it is, total reality of the ocean, hindi lang dapat tabo ang meron ka. Dapat meron kang mga hardcore, more sophisticated tools that will help you discover the true nature of the ocean in its entirety. Ang galing ko mag-English dun Kailangan mo ng mga specialized telescope, kailangan mo ng mga submarines dyan, kailangan mo ng mga special na ilaw dyan, kailangan mo ng mga robots dyan na bababa sa pinakailalim ng dagat for you to capture the true beauty of the ocean. Kung puro tabo ka lang, ito lang yung picture mo sa dagat. Napakasimple. Pero ang dagat pala, napaka-sophisticated. Ganun din sa psychology. Kaya ang implication yan, I hope you can connect the dots, no? Should psychology be limited to just use experiment para lang masustain natin na we are scientists? Ang sagot ko, hindi. And even the APA knows this. Kaya nga, babalik ulit ako sa point na ang APA, hindi rin naman nila sinasabi na dapat ang psychology experiment lang ang ginagamit eh. Kaya nga nila nire-recognize yung ibang fields of knowledge in psychology na hindi masyadong gumagamit ng experiment, rather gumagamit ng ibang methods. Focus group discussion, phenomenology, narrative psychology, so on and so forth. Kaya nga may psychoanalytic psychology. Hanggang ngayon naman nag-e-exist pa rin yan Pero yung method nila, hindi naman sila nag-e-experiment. It's still very Freudian. At karamihan sa mga sinasabi ni Freud, kahit sabihin mo pang mga neo-psychoanalytics na yan, hindi rin mga hardcore experiments yan. Very symbolized ang understanding ng mga psychoanalytic professionals in the way the mind works. Pero Division 39 yan ng APA. Ina-acknowledge din yung humanistic and existential psychology. Yan na yung sila Maslow, sila Carl Rogers, Division 32 yan. Hindi naman mga hardcore experiment ang ginagamit dyan Pero acknowledge pa rin siya na part ng psychology. Yung paborito kong division, Psychology of Religion and Spirituality, hindi rin naman yan hardcore experiment
Karamihan ng mga spiritual/religious variables, ang hirap i-capture yan in a laboratory. So may iba't ibang mga methods in capturing these religious/spiritual variables na hindi experiment. Pero acknowledge ng APA na psychology din. That's Division 36 in APA. Yun yung sinasabi ni Maslow kanina, na kapag masyadong sarado ang isip ng mga psychologists ngayon, lalo na yung mga nasa academe, na gusto nila talagang experiment lang, science lang, walang ibang method, nako, ang dami nating mamimiss out that are very important on the nature of the psyche that we are claiming to study. Dami nating mamimiss out. Kaya sabi nga ni Maslow dito, gumamit siya ng word na na humility. Na sana yung mga taong ganyan na gusto ang psychology, science lang, maging humble enough that science is not the only way to the truth. Which leads us to reminder number 1. So in summary, as I end this lecture, ito lang naman yung sinasabi. That science is not the only way to the truth. Science does not create truth, it only discovers it. And science is designed to discover earthly truths in the earthly realm. But the psychological truths, spiritual truths, require more than just using the scientific method. Hindi ko sinasabing mali. At some point, the scientific method can also discover these spiritual truths. Pero kulang. Inadequate. We need more than just experiments. We need more than just science to really accurately study the true nature of the psyche that we claim to study in the field of psychology. Maliwanag. So yun lang yung maikli kong lecture about this. Sana marami kayong natutunan. If you have any questions or comments, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. God bless everyone. It's great to be back. Bye-bye.